Hindi ko inasahan na sa mismong araw ng libing ni Mama, may isang estrangherang babae na bigla na lang susulpot sa buhay namin. Masakit pa sa sampal sa pisngi, Bes. Yung pakiramdam na parang binuhusan ka ng malamig na tubig habang nagluluksa ka pa. Ganun. Parang kahapon lang, hawak ko pa ang kamay ni Mama, nang hihina pero ngumingiti pa rin. Tapos ngayon, isang kabaong nagawa sa murang kahoy na lang ang kayakap niya. Ang bigat sa dibdib. Nakatayo ako sa gilid ng hukay, pinipilit na magpakatatag, pero bawat tilamsik ng lupa na tumatabon sa kabaong ni Mama, parang tinik na bumaon lalo sa puso ko. Ma, sorry po, bulong ko, halos hindi na marinig sa sarili kong hikbi. Sorry kung ito lang nakayanan ko. Ang cheap ng kabaong niya, yung pinakamura sa punerarya. Yun lang kasi ang kaya naming bayaran. Si Papa, ayun, parang nalunod na sa sarili niyang mga luha, nakasandal sa balikat ni Tita Lenny, kapatid niya. Ako? Sino sasandalan ko? Wala. Solo flight, parang grade schooler na naiwan ng school bus. Naaalala ko pa, ilang linggo bago to, sabi ni Mama, Aaron, anak, huwag kang mag-alala. Gagaling si Mama. Sinungaling. Pero alam ko, sinabi niya lang yun para di ako masyadong masaktan. Pinilit kong humiti noon, kahit alam kong bilang na ang mga araw niya. Yung huling bilin niya, mag-aral kang mabuti, anak. Yan lang ang maipapamana ko sa'yo. Tapos, eto ako ngayon, ni hindi ko maibigay sa kanya ang disenteng libing. Feeling ko, ang laking failure ko bilang anak. Pagkatapos ng libing, parang zombie kaming umuwi sa bahay. Ang tahimik. Yung dating sigla na dala ng mga tawa at sermon ni Mama, biglang nawala. Parang naging haunted house ang sarili naming tahanan. Si Papa, dumiretso sa kwarto, ni hindi na kumibo. Ako naman, naupo sa lumang sofa namin, yung paboritong upuan ni Mama. Naamoy ko pa nga yung konting alaala ng pabango niya. Ang sakit, grabe. Maya-maya, may kumatok. Sino naman kaya to? Wala naman kaming inaasahang bisita. Sumilip ako sa bintana. Isang babae, medyo may edad na pero halatang alagang-alaga sa kutis. Nakaputing bestida, simple pero elegante. May dala siyang isang malaking bayong na punong-puno ng groceries. Sino to? Nung una, akala ko isa sa mga kaibigan ni Mama na hindi nakahabol sa libing. Binuksan ko ang pinto. Ngumiti siya sa akin, pero yung ngiti niya, parang pilit. Hello, iho. Si Elmer ba nandyan? Tanong niya. Boses niya, malumanay pero may something ewan. Ah, opo. Nasa kwarto po, nagpapahinga, sagot ko, medyo nagtataka pa rin. Sino po sila? Ako si Glenda, pakilala niya. Kaibigan ako ng papa mo. Kaibigan? Kailan pa nagkaroon ng ganitong kaibigan si Papa? Lalo na babae. Medyo kumunot ang noo ko. Biglang lumabas si Papa galing sa kwarto. Gulat din ang itsura nang makita si Glenda. Glenda, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Papa, halatang hindi rin expected ang pagdating niya. Elmer, sabi nung babae tapos tumingin sa akin. Naisip ko lang na baka kailangan niyo ng tulong. Dala ako ng pagkain. Inabot niya yung bayong kay Papa. At ito, may kinuha siyang sobre sa handbag niya. Para sa mga gastusin. Natigilan ako. Pera. Tulong. Ang weird. Parang may mali. Si Papa, kinuha yung sobre, tapos parang nahihiyang tumingin sa akin. Aaron, si Tita Glenda mo. Siya yung tumulong sa atin para sa mga gastusin sa ospital at sa libing ni Mama mo. Para akong nabingi. Siya yung nagbayad. Kaya pala biglang nagkaroon kami ng pambayad sa punerarya, kahit papaano. Pero bakit? Anong kapalit? Walang libre sa mundo ngayon, di ba? Magandang hapon po, Tita Glenda, sabi ko na lang, pilit nang umiti. Pero sa loob-loob ko, ang daming tanong. Sino ka ba talaga? At bakit ngayon ka lang nagpakita? Pinapasok ni Papa si Tita Glenda. Umupo sila sa sofa, ako naman parang estatwa sa gilid, nagmamasid. Nag-usap sila, mahina lang pero sapat na para marinig ko. Salamat talaga, Glenda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sabi ni Papa, boses niya basag pa rin. Ano ka ba, Elmer?
Friends tayo, di ba? Sagot ni Glenda, tapos hinawakan niya yung kamay ni Papa. Don't worry about anything. Ako na ang bahala sa inyo for now. Ako na ang bahala sa inyo. Parang ang bigat ng dating nun. Napatingin ako kay Glenda. Maganda siya, in fairness. Makinis ang balat, parang hindi tinatablan ng araw. Maayos ang buhok, kahit mukhang bagong gising lang. Pero yung mga mata niya parang mailungkot, pero may determination din. Maya-maya, pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Sakto namang narinig ko silang nag-uusap ulit, medyo maseryoso na. Yung tuition fee ni Aaron, Elmer, na-defer na ba? Tanong ni Glenda. Napatigil ako sa paglalakad. Tuition fee ko. Bakit nila pinag-uusapan yun? Glenda. Hindi ko pa alam kung saan kukuha ng pambayad. Next sem na yun, sagot ni Papa, boses niya puno ng pag-aalala. Sige, ako na ang bahala dun. I'll cover it, sabi ni Glenda. Ang importante, makapag-focus si Aaron sa pag-aaral niya. Kawawa naman yung bata na wala na ng ina. Parang sinampal ako ng katotohanan. Yung tulong na binibigay niya, hindi lang pala para sa libing. Pati pag-aaral ko, gusto niyang sagutin? Biglang kumulo yung dugo ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Hiya na umaasa kami sa isang estranghero. Hiya na kailangan naming tanggapin ang tulong niya dahil wala kaming ibang choice. Lumabas ako ng kusina, dala yung baso ng tubig. Nakita nila ako. Ngumiti ulit si Glenda. Aaron, iho, come here. Upo ka. Lumapit ako, pero di ako umupo. Nakatayo lang ako sa harap nila. Narinig ko po yung pinag-uusapan nyo, sabi ko, diretsong nakatingin kay Glenda. Salamat po sa tulong nyo. Pero bakit po? Nagkatinginan sila ni Papa. Si Papa, parang gustong magsalita pero pinigilan ni Glenda. Aaron, sabi ni Glenda, boses niya malambing pero may diin. Ang mama mo, she was a good person. At si Papa mo, he's a good friend. Gusto ko lang tumulong, in any way can. Walang kapalit, okay? Just think of me as a family friend. Isang tagapagtulong ng pamilya. Tagapagtulong ng pamilya. Paulit-ulit yung salitang yun sa isip ko. Parang ang ganda pakinggan pero may kaba akong nararamdaman. Tiningnan ko si Glenda mula ulo hanggang paa. May parte sa akin na gustong magpasalamat ng lubos. Dahil sa kanya, gumaan ang problema namin sa pera. Dahil sa kanya, makakapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pero may parte rin sa akin na nagdududa. May takot. Ano ba talaga ang pakay niya? Bakit ganito siya kabait sa amin? Sige po, yun lang ang nasabi ko. Salamat po ulit. Tumalikod na ako at pumasok sa kwarto ko. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Ang gulo ng isip ko. Lungkot dahil kay mama. Takot sa hinaharap. At pagdududa dito kay Mommy Glenda. Ay, Tita Glenda pala. Basta. Sino ba siya para bigla na lang pumasok sa buhay namin at mag-alok ng tulong na parang wala lang? Narinig ko pa silang nag-uusap sa labas, pero hindi ko na maintindihan. Ang klaro lang, simula ngayon may bago ng tao sa bahay. Isang babaeng hindi ko kilala, pero parang unti-unti nang pumapalit sa pwesto ni Mama. Hindi bilang ina, siguro. Pero bilang ewan. Tagapagtulong. O baka higit pa dun? Napapikit ako. Ang sakit ng ulo ko. Gusto ko lang matulog at paggising ko, sana panaginip lang lahat. Sana buhay pa si Mama. Sana wala si Glenda. Pero alam kong imposible. This is reality. And reality bites hard. Lalo na kapag may tagapagtulong na bigla na lang dumadating, dala ang mga ngiting hindi ko mawari kung totoo o may tinatagong ano. The first night without Mama felt so empty. But tonight, the emptiness was filled with new kind of unease. Yung pakiramdam na may paparating na bagyo, pero hindi mo alam kung gaano kalakas o kung ano ang sisirain nito. Si Glenda. Siya ang bagyo. At parang nagsisimula pa lang ang hangin. Hindi pa man humuhupa ang mga bulungan sa isip ko tungkol kay Tita Glenda. Isang linggo lang ang lumipas, eto na siya, may dalang maleta. Hindi lang isa, kundi 3. 3 malalaking maleta na parang nagbabadya ng mas matagal na pananatili.
Para mas maalagaan ko kayo ni Elmer, sabi niya with a sweet smile na parang pampakalma. Pero sa totoo lang, lalo akong kinabahan. Parang bigla, yung bahay namin na dati aming-amin lang, nagkaroon ng bagong tenant. At hindi lang basta tenant, kundi isa na parang gustong maging reyna. Aaron, iho, tulungan mo naman akong ipasok tong mga gamit, utos ni Papa, na parang excited pa sa pagdating ni Tita Glenda. Ako, gusto kong mag-al sa balutan at tumakbo palayo. Pero saan naman ako pupunta? Saka, anong sasabihin ko? Na ayokong may ibang babae sa bahay bukod kay Mama? Ang babaw pakinggan pero yun ang totoo. Walang nagawa kundi sumunod. Habang buhat ko yung isang maleta, shit, ang bigat, ano bang laman nito, ginto. Napansin kong inilibot ni Tita Glenda ang tingin sa buong bahay. Yung mga mata niya, parang scanner, bawat sulok sinusuri. Tapos, umiti siya. This house has potential, sabi niya, kailangan lang ng konting ayos. Konting ayos? Parang sinabi niyang ang pangit ng bahay namin. Medyo na-offend ako kasi si Mama ang nag-ayos ng lahat dito. Bawat kortina, bawat palamuti, bawat nakadisplay na picture frame, si Mama ang pumili. Tapos sasabihin niyang konting ayos? Ang kapal, di ba? Kinabukasan, parang may dumaang vegan tulaog ba sa sala. Paggising ko, si Tita Glenda, naka-duster na parang si Lola Basyang pero ang ganda pa rin, inky couple of men na naglilipat ng mga furniture. Yung paboritong upuan ni Mama, yung luma naming sofa, biglang nawala. Pinalitan ng isang bago, kulay cream na leather sofa. Ang social tingnan pero hindi yun yung sofa namin. Good morning, Aaron, bati niya, ang sigla-sigla. Nagustuhan mo ba? I thought it's time for a little upgrade. Upgrade? Upgrade ba yung tanggalin mo yung mga bagay na may sentimental value sa amin? Gusto kong sumigaw pero pinigilan ko. Si Papa naman tuwang-tuwa. Ang ganda, Glenda. Parang bago na yung bahay natin. Parang bago. Parang bago. At parang hindi na namin to bahay. Pati yung mga lumang kurtina ni Mama, pinalitan niya ng mga bago, mas light daw ang kulay para mas pumasok ang good vibes. Pati yung mga picture frame ni Mama sa pader, inilipat niya sa isang album. Para hindi maalikabukan, sabi niya. Reasonable pero masakit pa rin. Para bang unti-unti niyang binubura ang alaala ni Mama sa bawat sulok ng pamamahay na to. Hindi lang yun. Pati pagkain namin nag-iba. Dati, simpleng sinangag at tuyo, solve na kami. Ngayon, may pabakon and eggs, minsan may hotcakes pa. Masarap, pero parang ang layo na sa dating buhay namin. Si Papa, mukhang enjoy na enjoy. Ako? Ewan. May parteng natutuwa kasi ang sarap ng luto niya, pero may parteng parang may mali. Parang may kapalit lahat ng to. Isang hapon, habang nagre-review ako para sa scholarship interview ko, tinuloy ko pa rin, para kay Mama, lumapit si Tita Glenda. Umupo siya sa tabi ko sa lamesa. Naamoy ko yung pabango niya, amoy bulaklak na ewan, pero ang bango. Nervous, tanong niya, umiti. Medyo po, aminado ko. Ito na lang pag-asa ko para makapag-college nang hindi masyadong pabigat kay Papa o sa kanya. Kaya mo yan, sabi niya, tapos kinuha niya yung reviewer ko. Let's do a mock interview. Ako ang panelist. Pumayag ako. In fairness, ang galing niyang magtanong. Yung mga tanong niya, parang pang-professional talaga. At ang galing niyang magbigay ng tips. When you answer, look them in the eye. Show confidence, but not arrogance. And always smile. Pagkatapos ng ilang tanong, umiti siya. You know, Aaron, sabi niya, you're very smart. Matalino ka. At saka, ang gwapo mong bata. Natigilan ako. Gwapo. Ako. Parang first time kong marinig yun mula sa isang taong hindi ko kaano-ano. Okay, si Mama sinasabi niya yun, pero nanay ko yun, iba to. Biglang uminit yung mukha ko. Shit, nag-blush ba ako? Yuhu. Salamat po, sabi ko, sabay iwas ng tingin. Pakshit, bakit parang may kuryenteng dumaloy sa braso ko nung sinabi niya yun? Ang weird. Nakakahiya. Just be yourself tomorrow.
You'll nail it, sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Yung simpleng tapik na yun, parang may kung anong epekto sa akin. Ang creepy, pero at the same time, parang ang sarap sa pakiramdam. Ano ba to, Aaron? Umayos ka nga. Dumating yung gabi, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung interview bukas, at iniisip ko yung sinabi ni Tita Glenda. Matalino at gwapo. Char. Napangiti ako ng bahagya. Hay nako. Kinailangan kong umihi, kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Tita Glenda. Nanonood ng TV, pero parang hindi naman talaga nanonood. Nakatulala lang. Nakasilk na nightgown siya, kulay peach. Medyo manipis. At dahil sa ilaw mula sa TV, medyo naaaninag ko yung hugis ng katawan niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Napalunok ako. Shit! Ang ganda niya. Kahit sa simpleng nightgown lang. Yung balat niya parang ang kinis. Yung buhok niya nakalugay abot hanggang balikat. Napaiwas ako ng tingin. Malito, hindi tama to, siya ang Tita Glenda ko. Ang babaeng tumutulong sa amin. Ang babaeng parang pumalit kay mama. Dali-dali akong pumasok sa banyo. Naghilamos ako, pilit na winawaksi yung imahe niya sa isip ko. Gago ka, Aaron, bulong ko sa sarili ko. Ano bang iniisip mo? Nakakahiya. Nakakadiri. Pero hindi ko mapigilan yung pintig ng dibdib ko. Mga ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi, umuwi si Papa na amoy alak. Lasinggero. Hindi naman siya palaging ganito, pero simula nung nawala si Mama, parang mas dumalas ang pag-inom niya. Ngayon, sobrang lasing niya, hindi na niya kayang umakyat sa kwarto. Ayun, sa sahig ng sala siya bumagsak, hilik pa more. Lumabas si Tita Glenda galing sa kwarto niya, nakarobe na. Nakita niya si Papa. Napabuntong hininga siya. Hi, Elmer. Kailan ka ba matututo, bulong niya. Akala ko magagalit siya, pero hindi. Kumuha siya ng unan at kumot. Aaron, tulungan mo ako dito, sabi niya. Nagkatinginan kami. Walang imik, inalalayan namin si Papa. Inayos namin yung unan sa ulo niya, kinumutan siya. Ang awkward. Kami ni Tita Glenda, magkasama sa dilim, inaasikaso si Papa na parang bata. Salamat, iho, sabi ni Tita Glenda, pagkatapos naming ayusin si Papa. Yung boses niya, pagod pero malambing pa rin. Okay lang po, sagot ko. Naglinis kami ng konting kalat na naiwan ni Papa, basag na baso, konting natapon na alak. Habang nagpupunas ako ng mesa, at siya naman nagpupulot ng bubog, nagtama yung mga mata namin. Saglit lang, pero parang ang tagal. May kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi ko mabasa. Lungkot? Pagod? O baka iba pa? Kinabukasan, sa kusina. Nagtitimpla ako ng kape. Siya naman, naghahanda ng almusal. Busy kaming dalawa, walang kibuan. Bigla, habang kumukuha ako ng asukal sa lalagyan, at siya naman ay kukuha ng plato sa kabinet sa taas ko, nagkadikit yung mga braso namin. Braso sa braso. Tapos, saktong nagtama yung balikat namin. Isang simpleng dikit lang. Pero parang napaso ako. Bigla akong napaatras, parang nakuryente. Sorry po, sabi ko, boses ko medyo nautal. Tumingin siya sa akin, medyo nagulat din tapos, ngumiti siya ng bahagya. Okay lang, Aaron. Ang liit kasi ng kusina natin, no? Ngumiti na lang din ako, pero sa loob-loob ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa liit ng kusina. Kundi dahil sa simpleng dampi na iyon. Parang may kung anong ipinagbabawal na kiliti akong naramdaman. Selos? Hindi ko alam kung selos ba tong nararamdaman ko. Siguro, selos dahil unti-unti niyang inaagaw ang atensyon ni Papa. O baka selos dahil parang binubura niya si Mama sa bahay namin. Pero yung kilig, yung hiya. Shit, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ako kinikilig sa tita ko? Bakit ako nahihiya sa sarili ko dahil sa mga nararamdaman kong to? Si Tita Glenda. Ang babaeng dapat sana ipasalamatan ko lang. Pero ngayon, parang nagiging banta na siya. Hindi lang sa alaala ni Mama, kundi pati na rin sa sarili kong katinuan. Ang gulo.
Ang hirap. At parang, simula pa lang to ng mas matinding bagyo. Pateros Fiesta. Ang ingay, ang saya, ang amoy ng sari-saring pagkain, inihaw, balut, puto, kutsinta. Dati, isa to sa mga paborito kong araw. Kasama si mama at papa, makikipagsiksikan kami sa kalsada, manonood ng parade, kakain ng kung ano-anong street food. Simple lang pero masaya. Ngayon iba na. Kasama pa rin namin si papa, pero ang katabi niya, si Tita Glenda. At ako, parang third wheel na iwan. Bago kami umalis ng bahay, naabutan ko si Tita Glenda sa kwarto niya, bukas ng konti ang pinto. Nag-aayos siya. Nakaupo sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na may borda ng bulaklak sa lailayan. Off-shoulder yung style, kaya kitang-kita yung makinis niyang balikat. Napalunok ako. Ang ganda niya, lalo na kapag hindi siya naka-duster. Dahan-dahan niyang pinapahira ng lotion yung mga binti niya. Shit! Yung mga kamay niya ang lambot tingnan. Tapos, inabot niya yung paa niya, minasahe ng konti. Parang biglang uminit yung tenga ko. Bighad, Aaron, ano ba tong pinagsasabi mo sa isip mo? Manyak ka na ba? Agad akong umatras, baka mahuli pa niya akong sumisilip. Pero yung imahe niya, nakatatak na sa isip ko. Ang hirap burahin. Paglabas niya ng kwarto, amoy na amoy ko na naman yung pabango niyang bulaklakin. Si Papa, napanganga. Wow, Glenda. Ang ganda mo naman, sabi niya, parang teenager na na-starstruck. Umiti lang si Tita Glenda. Salamat, Elmer. Tara na, baka malate tayo sa misa. Sa simbahan, habang nakikinig kami sa sermon ng pari, hindi ko maiwasang mapatingin kay Tita Glenda. Ang elegante niya. Kahit sa gitna ng maraming tao, agaw pansin ang ganda at tindig niya. Yung mga katabi naming ale, pasimpleng sumusulyap sa kanya, tapos magbubulungan. Naiirita ako. Ano bang tinitingin-tingin nila? Pero deep inside, may konting pride. Ewan. Ang gulo. Pagkatapos ng misa, dumiretso kami sa plaza. Daming tao, parang sardinas sa lata. May mga banda, may mga palaro, may mga nagtitinda ng kung ano-ano. Si Papa, bumili ng itlog na maalat at balut. Si Tita Glenda, natawa lang, hindi ako kumakain yan, Elmer. Baka mapanis yan sa akin. Pero kumuha pa rin siya ng isang piraso, tinikman. Not bad, sabi niya, sabay ngiti. Ang cute niya tingnan, parang bata na first time makatikim ng candy. Habang naglalakad kami, may biglang tumawag sa pangalan ni Tita Glenda. Glenda? Glenda Disfay. Lumingon kami. Isang lalaki, medyo may edad na rin pero matipuno pa. Naka-polo shirt na may tatak ng isang kilalang brand. Guwapo, in a rugged sort of way. Parang ex-boyfriend material. Ricky, gulat na sabi ni Tita Glenda. Umiti siya, pero parang maihalong ka ba? Wow, it's really you, sabi nung Ricky, lumapit siya at bumeso kay Tita Glenda. Beso. Close sila. Biglang kumunot ang noo ko. Ang tagal na nating hindi nagkita. You haven't aged a bit. Mas lalo ka pang gumanda. Nambola ka pa, tawa ni Tita Glenda. Siya nga pala si Elmer, kaibigan ko. At si Aaron, anak niya. Hello po, sabi ni Papa, medyo alanganin. Ako, tango lang. Ayokong makipagplastikan. Ricky. Nice to meet you both, sabi nung lalaki, pero yung mga mata niya, nakatutok lang kay Tita Glenda. So, anong ginagawa mo dito sa Pateros? Dito ka na ba nakatira? Ah, hindi. Visiting lang. May inaasikaso lang, sagot ni Tita Glenda, medyo iwas ang tingin. Nag-usap sila. Tungkol sa mga dati nilang kakilala, sa mga pinuntahan nila noon, sa mga good old days nila. Tawanan sila ng tawanan. Si Tita Glenda, parang ibang tao. Mas relax, mas masaya. At yung Ricky, panay ang akbay at hawak sa braso ni Tita Glenda. Ako. Eto, sa gilid, parang ahas na handa ng manuklaw. Ang init ng ulo ko. Bakit ba ganun sila ka-close? Ano ba tong nararamdaman ko? Selos? Pakshet, selos nga to, pero bakit? Ano bang karapatan kong magselos? Si Papa, parang wala lang sa kanya.
Nakikinig lang, paminsan-minsan tumatawa rin. Pero ako, hindi ko na kaya. Yung tawa ni Tita Glenda, parang tinutusok yung tenga ko. Yung mga hawak ni Ricky, parang gusto kong putulin yung kamay niya. Papa, CA lang ako, paalam ko, kahit hindi naman talaga ako naihi. Kailangan ko lang makalayo. Kailangan kong huminga. Sige, anak. Dito lang kami, sabi ni Papa. Naglakad ako palayo, hindi ko alam kung saan pupunta. Basta malayo sa kanila. Malayo sa tawanan nila. Malayo sa kaswitan nila. Nakakainis. Nakakabwisit. Bakit ba ako nagkakaganito? Dahil ba may gusto na ako kay Tita Glenda? Hindi. Hindi pwede. Mali ito. Umupo ako sa isang tabi, sa ilalim ng isang puno. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Maya-maya, may naramdaman akong tumabi sa akin. Si Tita Glenda. Aaron? Okay ka lang, tanong niya, boses niya malumanay. Bakit ka biglang umalis? Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa malayo. Hey, sabi niya, medyo hinawakan niya yung braso ko. May problema ba? Wala, matigas kong sagot. Sigurado ka, tanong niya ulit. Parang ang init ng ulo mo kanina. Hindi pa rin ako kumibo. Ayokong magsalita. Baka kung anong masabi ko. Tumahimik siya sandali. Tapos nagsalita ulit. Si Ricky, he's an old friend. College buddy. Wala lang yun. Wala lang. Sa tingin niya, ganun lang kadali yun? Halata naman pong old friend kayo, sabi ko, medyo sarkastiko. Close na close nga kayo, eh. Napatingin siya sa akin. Yung mga mata niya, parang sinusuri ako. Aaron, sabi niya, boses niya medyo seryoso na. Are you jealous? Natigilan ako. Did she just ask that? Diretsahan? Parang gusto kong matawa, pero parang gusto ko ring umiyak. Bakit naman po ako magsiselos? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Wala naman akong karapatan, di ba? Hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa akin. Yung mga mata niya, parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Tara na, sabi niya after a long silence. Baka hinahanap na tayo ni Papa mo. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Sumunod ako pero may distansya sa pagitan namin. Gabi na. Medyo nakainom ako ng konti. Hindi naman lasing pero medyo tipsy. Yung mga pinsan ko kasi pinilit akong uminom ng beer. Konti lang naman pero dahil hindi ako sanay, parang umakyat agad sa ulo ko. Pauwi na kami. Medyo madilim na sa eskinita papunta sa bahay. Si Papa, nauuna nang maglakad, kausap pa rin si Tita Glenda tungkol sa kung gaano kasarap yung binili niyang bibingka. Ako, nasa likod nila, medyo hilo. Bigla, sa isang di inaasahang pagkakataon, natapilok ako sa isang nakausling bato. Shit! Ang sakit! Muntik na akong masubsob sa lupa. Aray, sigaw ko. Bago pa ako tuluyang bumagsak, naramdaman kong may sumalo sa akin. Dalawang kamay, humawak sa braso ko at sa baywang ko. Amoy ko na naman yung pabango niya. Si Tita Glenda. Aaron. Okay ka lang, tanong niya, boses niya puno ng pag-aalala. Nakayakap siya sa akin para hindi ako matumba. Yung katawan niya nakadikit sa akin. Ang init. Ang lambot. Nakatitig ako sa mukha niya. Ang lapit. Naamoy ko yung hininga niya, amoy mint. Yung mga mata niya, ang ganda, lalo na sa dilim. Biglang nawala yung hilo ko. Napalitan ng ibang klaseng pagkalasing. Lasing sa lapit niya. Lasing sa amoy niya. Oo, kailang po, sabi ko, boses ko parang kinapos. Hindi siya bumitaw agad. Nakayakap pa rin siya. Yung dibdib niya, dumidikit sa dibdib ko. Ramdam ko yung init ng katawan niya, at ang bilis ng tibok ng puso ko, parang gustong kumawala. Oh, my God! Ang bango pa rin niya, kahit maghapon na kaming nasa labas. Amoy bulaklak at siya. Amoy Glenda. Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Sa dilim, parang may kung anong kislap doon. Pag-aalala? Meron. Pero parang may iba pa. Isang bagay na hindi ko mapangalanan pero nagpapakabog lalo sa sistema ko.
Para kaming dalawang magnet na biglang nagkalapit, at may puwersang humihila sa amin, ayaw kaming paghiwalayin. Sigurado kang okay ka lang, Aaron, ulit niya, yung boses niya, ang lapit sa tenga ko, parang bulong. Nag-init lalo yung pakiramdam ko. Yung hininga niya, amoy menthol candy, dumadampi sa pisngi ko. Oo po, nauutal kong sagot. Shit, bakit ba ako nauutal? Medyo nahilo lang po ako sa sabir. Palusot, komze, pero totoo naman, medyo may tama pa rin ako. Pero mas matindi yung tama ng lapit niya. Dahan-dahan siyang bumitaw, pero yung mga kamay niya, nakahawak pa rin sa braso ko, para siguraduhin hindi na ulit ako matutumba. Next time, wag masyadong magpapakalasing, ha, sabi niya, may konting ngiti sa labi. Pero yung mga mata niya, seryoso pa rin, nakatitig sa akin. Hindi naman po ako lasing, depensa ko, kahit alam kong medyo sinungaling yun. Aaron. Glenda. Ano bang nangyari dyan? Biglang sigaw ni Papa mula sa unahan. Medyo malayo na pala siya. Hindi niya siguro nakita yung eksaktong pagkakayakap. Thank God. O baka naman ewan. Sabay kaming napalingon kay Papa. Okay lang, Elmer. Nadulas lang si Aaron, pero nasalo ko naman, sagot ni Tita Glenda. Boses niya bumalik na sa normal, parang walang nangyari. Ang galing niyang magtago ng emosyon. Ako. Eto, tulala pa rin. Parang na-freeze yung sistema ko. Yung init ng yakap niya, yung amoy niya, yung lapit ng mukha niya, lahat yun, parang slow motion na nag-reply sa utak ko. Mag-ingat ka kasi, anak, sabi ulit ni Papa. Opo, sagot ko, medyo mahina. Naglakad na ulit kami. Si Tita Glenda, nasa tabi ko na ngayon. Hindi na katulad kanina na may distansya. Ngayon, halos magkadikit na ulit yung mga braso namin habang naglalakad. At sa bawat dampi, parang may kuryenteng gumuguhit sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi na ako umiiwas. Parang gusto ko pa. Ang lala mo, Aaron. Hindi na kami nag-usap hanggang makarating kami sa bahay. Pagpasok namin, dumiretso agad ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Ang gulo-gulo ng isip ko. Kanina, galit na galit ako sa kanya, nagsiselos dahil kay Ricky. Tapos ngayon, parang gusto ko siyang yakapin ulit. Ano ba to? Kilig ba to? O libog lang? Pakshit. Hindi pwede. Naalala ko yung tanong niya kanina, may karapatan ka bang magselos? May karapatan nga ba ako? Wala. Isa lang akong hamak na anak-anakan niya. Isang batang tinutulungan niya. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit parang gusto kong angkinin yung atensyon niya? Bakit parang nasasaktan ako kapag may ibang lalaking lumalapit sa kanya? At yung yakap na yun. Hindi yun simpleng yakap lang ng pag-aalala. May iba. May naramdaman akong iba. O baka imagination ko lang yun? Baka dala lang ng konting alak at ng pagod? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis pa rin ng tibok. Bumangon ako at humarap sa salamin. Nakita ko yung sarili ko, isang binatang gulong-gulo ang isip, namumula ang mukha, at may mga matang puno ng pagkalito. Tita Glenda D. Bulong ko sa sarili ko. Yung pangalan niya, parang musika sa pandinig ko, pero kasabay nun, parang isang babala. Isang babala na may paparating na gulo. Isang gulo na baka hindi ko kayanin. Yung araw ng kapistahan na dapat sana'y masaya lang, naging gabi ng kalituhan para sa akin. Isang gabi na puno ng selos, ng konting kilig na hindi ko maamin, at ng sangkaterbang tanong na walang kasagutan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang yakap na hinding-hindi ko malilimutan. Isang yakap na nagpatunay na ang nararamdaman ko, para kay Tita Glenda, ay hindi na simpleng pagtingin lang sa isang itagapagtulong ng pamilya. Mas malalim pa. At mas mapanganib. Pumikit ako, pilit na inaalis siya sa isip ko. Pero imbes na mawala, lalo lang siyang naging klaro. Yung ngiti niya, yung mga mata niya, yung amoy niya at yung init ng yakap niya. Shit! Paano na to? Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng fiesta, pero yung anino ng yakap ni Tita Glenda, parang multo na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Ang hirap. Every time na magkikita kami sa bahay, sa agahan, sa sala, kahit sa pasilyo lang, parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin.
Yung mga simpleng ngitian, dati parang wala lang, ngayon parang may hidden meaning. Yung mga simpleng usapan, parang may double entendre. O baka ako lang tong nag-o-overthink. Ewan ko ba, bes? Basta, ang hirap itago tong nararamdaman ko. Isang gabi, late na. Si Papa, tulog na, maaga kasi siyang papasok bukas. Ako naman, hindi makatulog. Lumabas ako ng kwarto, hoping na makahanap ng malamig na tubig sa ref. Pagdating ko sa sala, naabutan ko si Tita Glenda. Nanonood ng VC, isang late-night talk show. Nakapajama na siya, yung silk na madalas niyang suot, at nakataas ang mga paa sa center table. Relax na relax. "Oh, Aaron, gising ka pa?" tanong niya, medyo nagulat. Ibinaba niya yung mga paa niya. "Hindi po ako makatulog," sagot ko, sabay upo sa kabilang dulo ng sofa. Medyo malayo sa kanya, para safe. Pero kahit may distansya, naamoy ko pa rin yung mild scent ng lotion niya. Amoy baby powder na may konting vanilla. Nakaka-addict. "Same here," sabi niya, tapos binalik niya yung tingin sa Zi. Minsan talaga, ang hirap patulugin ng isip. Katahimikan. Ang maririnig lang ay yung boses ng DV host at yung mahinang tunog ng electric fan. Pero sa loob-loob ko, ang ingay. Ang ingay ng mga tanong ng mga pag-aalinlangan. Maya-maya, dahan-dahan akong lumapit. Konti lang. Para hindi masyadong obvious. Umupo ako sa tabi niya, pero may sapat pa ring espasyo sa pagitan namin. Pero sapat na yung lapit para maramdaman ko yung init na nanggagaling sa kanya. "Tita, panimula ko, hindi ko alam kung saan hugutin ang lakas ng loob." "Itsen," sagot niya, hindi lumilingon. Nakatutok pa rin sa Zihi. Yung sa Fiesta Podi. "Shit! Bakit ko ba binuksan tong topic na to?" Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Yung mga mata niya parang nang usisa. "Anong meron sa fiesta?" Yung nung nahulog po ako, sabi ko, boses ko medyo nanginginig. "Salamat po sa pagsalo." Ngumiti siya ng bahagya. "Wala, ayun. Sino ba namang hindi tutulong kung may nakita kang matutumba?" Pero iba po kasi yung naramdaman ko, diretsahan kong sabi. Wala nang paligoy-ligoy. Bahala na kung anong isipin niya. Natigilan siya. Nawala yung ngiti niya. Tinitigan niya ako, yung mga mata niya, parang binabasa yung kaluluwa ko. Ang tagal naming nagkatitigan. Ramdam ko yung pagbilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko yung pag-init ng mukha ko. "Anong ibig mong sabihin, Aaron?" tanong niya, boses niya mahina pero seryoso. Huminga ako ng malalim. "Ito na. This is it, hindi ko po alam, tita. Pero nung yakap niyo po ako, parang may iba. Hindi lang po simpleng pag-aalala." Yumuko siya. Hinawakan niya yung mga kamay niya na nakapatong sa kandungan niya. "Aaron, lasing ka lang siguro nun. O baka dala lang ng sitwasyon." "Hindi po, tita," git ko. Alam ko po yung naramdaman ko. Katahimikan ulit. Mas matagal. Mas mabigat. Yung tensyon sa pagitan namin parang pwede nang hiwain ng kutsilyo. Tumingin ulit siya sa akin. This time, may lungkot sa mga mata niya. "Aaron, alam mo namang nandito ako para tulungan kayo ni Elmer, di ba? Para alagaan kayo." "Opo," sagot ko. "Pero mahal niyo pa po ba si Daddy?" Bigla kong naitanong. Ewan ko kung saan nanggaling yung tanong na iyon. Basta lumabas na lang sa bibig ko. Natigilan siya ulit. For a moment, I thought she wouldn't answer. Pero nagsalita siya, mahina. "Say Elmer, he's a good friend. Matagal na kaming magkaibigan. At mahalaga siya sa akin." "Mahalaga? Hindi mahal. Magkaiba yun." "Pero hindi niyo po siya mahal in a romantic way," pag-usisa ko pa. Ang kulit ko, "No. Pero kailangan kong malaman." Umiling siya, dahan-dahan. "Aaron, komplikado." "Gaano po kakomplikado?" tanong ko. "Mas komplikado pa po ba sa nararamdaman ko para sa inyo?" Napatingin siya sa akin, gulat. Yung mga mata niya, nanlaki. "Anong sabi mo?" "Mahal ko po kayo, Tita Glenda," sabi ko, diretsong nakatingin sa mga mata niya. Hindi ko po alam kung paano nagsimula o kung bakit. Pero mahal ko po kayo.
Hindi bilang tita. Hindi bilang pangalawang ina. Kundi bilang babae. There. I said it, ang bigat sa dibdib, pero at the same time, parang may nabunot na tinik. Ngayon, alam na niya. Nakita ko yung gulat sa mukha niya. Tapos napalitan ng takot. O lungkot. Ewan. Hinawakan niya yung sentido niya. Aaron, hindi pwede. Mali to. Bakit po mali, tanong ko. Dahil ba mas matanda kayo sa akin? O dahil ba kayo ang girlfriend ni Papa? Hindi ako girlfriend ng Papa mo, mahina niyang sabi. At mas matanda ako sa'yo. At higit sa lahat para na kitang anak, Aaron. Anak? Napatawa ako ng mapait. Kung anak niyo po ako, bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ganito yung epekto niyo sa akin? Hindi ko po alam kung nanay kita o ano. Yung voice cracked. Ang sakit. Ang gulo. Nakita kong may namumuong luha sa mga mata niya. Aaron, please. Huwag mong gawing mas mahirap to para sa ating dalawa. Mahirap na po talaga, tita, sabi ko, boses ko parang basag na. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kayo. Yung ngiti nyo, yung boses nyo, yung amoy nyo lahat. Nahihirapan na po ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Inabot niya yung kamay ko. Ang lambot. Ang init. Aaron, di. Bulong niya, yung mga mata niya, nakatitig sa akin, puno ng kung anong emosyon na hindi ko maintindihan. Pag-ibig ba iyon? O awa? Tita, Sagot ko, hinigpitan ko yung hawak sa kamay niya. Unti-unti naglapit yung mga mukha namin. Ramdam ko yung hininga niya sa mukha ko. Ang bango. Ang lapit. Isang dangkal na lang. Konting-konti na lang. My heart was pounding like a drum. This is really it. Pero bago pa maglapat ang mga labi namin, bigla siyang napaatras. Tinulak niya ako, hindi malakas, pero sapat na para magising ako sa katotohanan. Hindi, sigaw niya, boses niya puno ng panik. Hindi pwede to, Aaron. Mali to. Tapos, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Ang sakit. Hindi lang sa pisngi kundi pati sa puso. Natulala ako. Nakita ko siyang umiiyak. Humahagulgol. Sorry, Aaron, di. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Pero hindi natin pwedeng gawin to. Tumayo siya, nagmamadaling pumasok sa kwarto niya. Iniwan akong tulala, hawak ang pisngi kong namumula at ang puso kong durog na durog. Sakit. Gulat. Tension. Lahat ng iyon naramdaman ko sa gabing iyon. Yung gabing muntik na pero hindi nangyari. Yung gabing inamin ko ang lahat, pero tinanggihan niya ako sa paraang mas masakit pa sa 10 sampal. Anak kita pero hindi rin. Yung mga salitang yun, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang sakit. Ang hirap intindihin. Mahal niya ba ako? O awalang ba lahat ng to? Napayuko ako. Tumulo ang mga luha ko. First time kong umiyak dahil sa babae. At ang masakit pa, yung babaeng yun ay ang babaeng dapat kong tawaging tita. O baka nga. Mommy. Ang gabi na sana ay magiging simula ng isang bawal na pag-ibig, naging gabi ng isang masakit na katotohanan. Isang katotohanan na pareho naming gustong takasan, pero hindi namin magawa. Kinabukasan pagkatapos ng gabing yun, parang may dumaang bagyo sa bahay. Yung sampal ni Tita Glenda, hindi lang sa pisngi ko tumama, kundi pati sa buong sistema ko. Ang sakit. Ang bigat. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Siya rin, parang iniiwasan ako. Yung dating light atmosphere sa bahay, biglang naging kasing bigat ng traffic sa EDSA tuwing rush hour. Sinubukan kong kausapin si Papa, pero anong sasabihin ko? Pa, in love ako sa Tita Glenda ko, tapos nasampal niya ako kasi muntik na kaming mag-kiss. Ang laking gulo. Baka atakihin pa sa puso yun. Kaya nanahimik na lang ako. Kinimkim ko lahat. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita si Tita Glenda araw-araw. Naaalala yung sakit, yung hiya, yung pagkalito. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong makahinga.
Isang umaga, habang tulog pa sila ni Papa, dahan-dahan akong nag-empack. Ilang damit lang, konting gamit, at yung natitira kong ipon. Nag-iwan ako ng sulat sa ibabaw ng unan ko. Maikli lang. Ayokong magpaliwanag ng mahaba. Tita Glenda. Pasensya na po. Kailangan ko lang pong umalis muna. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat po ako. Babalik din po ako kapag handa na ako. Siguro. Aalis ako bago pa masira lahat. Aaron. Ang drama, no? Pero yun talaga ang nararamdaman ko. Masisira lahat kung magtatagal pa ako. Masisira ang relasyon ko kay Papa, masisira ang tulong na binibigay ni Tita Glenda, at higit sa lahat, masisira ako. Yung konting katinuan na natitira sa akin, baka tuluyan ng maglaho. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto, sumilip. Tahimik ang bahay. Kinuha ko ang bag ko at parang magnanakaw, lumabas ako ng bahay namin. Ang bahay na puno ng alaala ni Mama at ngayon, puno na rin ng alaala ng bawal na pag-ibig. Saan ako pupunta? Wala akong ibang maisip kundi si Marco, yung best friend ko mula high school. Nag-text ako sa kanya, "Pre, pwede bang makituloy sa inyo? Kahit ilang araw lang." Long story. Buti na lang, game agad si Marco. "Sure, pre. No problem. Dito ka na mag-almusal." Ang laking ginhawa. Pagdating ko kina Marco, sinalubong niya ako ng yakap. "Anyari sa'yo, bro? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa." "Medyo, pre. Medyo," sabi ko na lang. Hindi ko pa kayang ikwento lahat. Masyadong personal, masyadong masakit. Tumira ako kina Marco ng ilang linggo. Mabait ang pamilya niya, tinanggap nila ako ng walang maraming tanong. Sinubukan kong maghanap ng part-time job para naman may maitulong ako sa kanila at para maisarili akong pera. Ayokong maging pabigat. Sa gabi, madalas akong nakatitig sa kisame, iniisip kung ano na ang nangyayari sa bahay. Tumatawag ba si Papa? Hinahanap ba nila ako? O baka naman, masaya na sila na wala ako? Ang sakit isipin. Si Tita Glenda kaya? Ano kayang ginagawa niya? Galit pa rin kaya siya sa akin? O baka nami-miss niya rin ako, kahit konti lang. Ang assuming ko naman. Isang araw, habang naglilinis si Marco ng kwarto niya, may nakita siyang lumang photo album. "Uy, pre, tingnan mo to. Mga pictures natin nung high school." Binuklat namin. Tawanan kami habang tinitingnan yung mga itsura naming ang babata pa, ang papayat, ang mga Jejemon days. Pero sa isang pahina, may isang picture na nagpatigil sa akin. Picture naming tatlo ni Mama at Papa. Masaya kami. Nakangiti si Mama, yakap-yakap ako. Si Papa, nakangiti rin, nakaakbay kay Mama. Yung pamilyang simple lang pero buo. Biglang kumirot ang dibdib ko. Miss na miss ko na si Mama. At kahit papano, miss ko na rin si Papa. Maya-maya, nag-ring ang phone ni Marco. Si Tita Lenny, kapatid ni Papa, ang tumatawag. Inabot sa akin ni Marco ang phone. "Pre, para sa'yo raw." Kinabahan ako. "Hello, Tita." "Aaron. Nasaan ka ba, anak? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ng Papa mo." Boses ni Tita Lenny, halatang nag-aalala. "Okay lang po ako, Tita. Nasa kaibigan lang po," sagot ko. "Umuwi ka na, Aaron. Kailangan ka ng Papa mo," sabi ni Tita Lenny. Biglang nagbago ang tono ng boses niya. Naging seryoso. Si Glenda, umalis na rin. Natigilan ako. Umalis? Si Tita Glenda, umalis? Po. Bakit po? Hindi namin alam. Nag-iwan lang siya ng sulat kay Elmer. Sabi niya, kailangan niya na raw umalis. Na hindi na raw tama ang pananatili niya sa bahay niyo, kwento ni Tita Lenny. Tapos, kaninang umaga si Elmer inatake sa puso. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Papa? Inatake? Ano po? Nasaan po siya ngayon? Nasa ospital kami. Sa Iliw. Aaron, umuwi ka na. Please. Hindi na ako nagdalawang isip.
Sige po, tita. Papunta na po ako. Nagpaalam agad ako kina Marco. Pre, kailangan kong umuwi. Si Papa nasa ospital. CJ, pre. Ingat ka. Text mo ko kung anong kailangan mo, sabi ni Marco, tinapik ang balikat ko. Sumakay ako ng jeep tapos tricycle. Ang tagal ng bayahe. Bawat segundo parang isang oras. Sa isip ko, paulit-ulit na tanong, kumusta na si Papa? At bakit umalis si Tita Glenda? Dahil ba sa akin? Dahil ba sa nangyari sa amin? Pagdating ko sa ospital, dumiretso agad ako sa Nakita ko si Tita Lenny, umiiyak sa isang tabi. Tita, si Papa, tanong ko, hingal na hingal. Aaron. Niyakap ako ni Tita Lenny. Mabuti nandito ka na. Kumusta po si Papa? Stable na siya ngayon pero critical pa rin. Sabi ng doktor na stroke daw siya. Mild lang daw pero kailangan pa rin ng masusing pagbabantay, sabi ni Tita Lenny, pinupunasan ang mga luha niya. Napaupo ako sa isang bench. Ang bigat sa dibdib. Kasalanan ko ba to? Kung hindi ako umalis, baka hindi na stress si Papa. Kung hindi ko sinabi kay Tita Glenda ang nararamdaman ko, baka hindi siya umalis. Baka okay pa sana ang lahat. Nasaan po yung sulat ni Tita Glenda? Tanong ko. Nasa bag ni Elmer. Kinuha ko kanina, sabi ni Tita Lenny. Inabot niya sa akin ang isang puting sobre. Binuksan ko. Sulat kamay ni Tita Glenda. Maikli lang din. Elmer. Pasensya na kung bigla akong aalis. Hindi ko na kayang manatili pa. Siguro, ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Para sa'yo, para kay Aaron at para sa akin. Mag-iingat ka palagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. At sana, balang araw, mapatawad mo ako. Glenda. Walang paliwanag kung bakit siya umalis. Walang sinabi tungkol sa akin. Pero alam ko. Nararamdaman ko. Umalis siya dahil sa akin. Umalis siya dahil sa gulo na dinala ko sa buhay niya. Habang nakatulala ako sa sulat, may narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Aaron? Lumingon ako. At doon, nakatayo siya. Si Tita Glenda. Mukhang pagod. Mugto ang mga mata. Pero nandito siya. Nagkatinginan kami. Parang huminto ang oras. Yung mga tao sa paligid, yung ingay ng ospital, lahat nawala. Kami lang dalawa. Yung mga mata namin nag-uusap. Puno ng lungkot. Puno ng gulat. Puno ng pag-asa. Glenda, nauutal kong sabi. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit? Saya? Lungkot? Lahat yata. Lumapit siya dahan-dahan. Bawat hakbang niya, parang sinusundan ng kabog ng dibdib ko. Nabalitaan ko yung nangyari kay Elmer, sabi niya, boses niya mahina, halos pabulong. Kailangan ko siyang makita. Tumango lang ako. Hindi ako makapagsalita. Yung babaeng tinakasan ko, yung babaeng dahilan ng pag-alis ko, nandito ngayon sa harap ko. At sa pagkakataong ito, parang hindi na namin matatakasan ang isa't isa. Hindi na namin matatakasan ang katotohanan. Ang pagtakas ko, nauwi lang sa pagbabalik. At ang pagbabalik na to, parang simula ng panibagong yugto. Isang yugto na mas mahirap, pero baka ito na yung kailangan naming harapin. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Si Papa hindi na gumising. Ang mild stroke na sinabi ng doktor na uwi sa komplikasyon. At isang umaga, habang hawak ko ang kamay niya, dahan-dahan siyang bumitaw. Wala na si Papa. Iniwan na niya ako. Una si Mama, tapos ngayon si Papa. Ang sakit. Parang pinagsakluban na talaga ako ng langit at lupa. Ang libing ni Papa, mas simple pa sa libing ni Mama. Kami-kami lang. Si Tita Lenny, ilang kamag-anak, si Marco at si Tita Glenda. Simula nung nagkita kami ulit sa ospital, hindi na siya umalis sa tabi namin. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang suporta niya. Hindi siya lumalapit sa akin, pero alam kong nandyan siya. Sa misa, nakita ko siyang nakatayo sa bandang likuran, malayo sa amin. Nakasuot ng itim na bestida, may belo sa ulo. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong umiiyak siya.
Sino ba namang hindi? Kahit ti good friend di lang ang turingan nila ni Papa, alam kong mahalaga si Papa sa kanya. Pagkatapos ng libing, habang nag-aayos kami ng mga naiwang gamit sa Memorial Park, lumapit ako sa kanya. Dala ko ang picture frame ni Papa, yung paborito niyang litrato na nakangiti siya habang karga ako noong bata pa ako. Tita Glenda, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita ko ang mga mata niyang namumugto pa rin. May bakas ng luha sa pisngi niya. Aaron, sabi niya, boses niya paos. Inabot ko sa kanya ang picture frame. Para po sa inyo. Alam ko pong mahalaga rin si Papa sa inyo. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang litrato. Tapos, tumulo na naman ang mga luha niya. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya ang picture frame, mahigpit. Salamat, Aaron, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Salamat. Katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin at ang mga hikbi niya ang maririnig. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang awkward. Ang bigat. Aalis na ako, Aaron, bigla niyang sabi, pagkatapos niyang punasan ang mga luha niya. Natigilan ako. Po. Aalis? Saan po kayo pupunta? Sa abroad, sagot niya. May inayos na akong trabaho doon. Matagal na. Ito na siguro ang tamang panahon para umalis. Abroad. Parang biglang kumirot ang dibdib ko. Aalis na naman siya. Iiwan na naman niya ako. Pagkatapos ng lahat. Pero bakit po biglaan, tanong ko, hindi ko maitago ang gulat at lungkot sa boses ko. Hindi naman biglaan, Aaron. Matagal ko na tong plano. Nadelay lang dahil sa mga nangyari, sabi niya, tapos tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya, parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Siguro, ito na rin ang pinakamabuti. Para makapagsimula tayong lahat ulit. Makapagsimula ulit? Paano ako makakapagsimula ulit kung aalis siya? Kung mawawala na naman siya sa buhay ko? Tita, sabi ko, boses ko desperado na. Huwag po muna kayong umalis. Please. Isang beses lang, pakinggan niyo naman po ako. Tumingin siya sa akin. Nag-aalangan. Aaron, ano pa bang dapat nating pag-usapan? Nasabi mo na ang lahat. At nasabi ko na rin ang sa akin. Hindi pa po, git ko. May isang bagay pa po kayong hindi sinasabi. Kumunot ang noo niya. Ano iyon? Kung ano po talaga ang nararamdaman niyo para sa akin, diretsahan kong sabi. Kasi tita, hanggang ngayon hindi ko po alam. Minahal niyo po ba ako? O awa lang po lahat yun? Natigilan siya. Yumuko. Pinaglaruan niya ang mga daliri niya. Ang tagal bago siya sumagot. Aaron, panimula niya, boses niya nanginginig. Mahirap. Mahirap tong sitwasyon natin. Alam ko po, sagot ko. Pero kailangan ko pong malaman ang totoo. Para matahimik na rin po ako. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikisama sa drama naming dalawa. Nagsimula nang magtakbuhan ang ibang tao para sumilong. Pero kami, nanatili kaming nakatayo doon, basang-basa na ng ulan. Tumingala si Tita Glenda sa langit, hinayaan niyang mabasa ng ulan ang mukha niya. Tapos, tumingin siya sa akin. Sa gitna ng malakas na ulan, sa gitna ng mga luhang humahalo sa tubig ulan sa mukha niya, nagsalita siya. Aaron, sabi niya, boses niya basag pero malinaw. Minahal kita. Mahal kita. Parang huminto ang mundo ko. Tama ba ang narinig ko? Mahal niya ako. Mahal din kita, Aaron, ulit niya, mas malakas na ngayon. Mahal kita kahit hindi dapat. Mahal kita kahit alam kong mali. Mahal kita kahit alam kong masasaktan lang tayo pareho. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Yung babaeng minahal ko ng palihim, yung babaeng tinuring kong bawal, mahal din pala ako. Pero Aaron, dugtong niya, hindi pwedeng maging tayo. Hindi tama. Masyadong maraming masasaktan. Masyadong maraming hahadlang. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Ang lamig. Basang-basa. Pero mahal natin ang isa't isa, tita, sabi ko. Hindi ba't yun ang importante?
Umiling siya, habang patuloy na tumutulo ang mga luha niya. Pag-ibig nga, Aaron. Pero minsan, hindi sapat ang pag-ibig. Minsan, kailangan nating isuko ang pag-ibig para sa mas malaking bagay. Para sa kapayapaan. Para sa tama. Pero tita di. Glenda, putol niya sa akin. Call me Glenda. Hindi mo na ako tita. At hinding-hindi mo ako magiging ina. Glenda. Ang ganda ng pangalan niya. Ang ganda ng tunog nito sa pandinig ko. Glenda, sabi ko, boses ko puno ng emosyon. Kung mahal natin ang isa't isa, bakit kailangan nating maghiwalay? Dahil ito ang tama, Aaron, sabi niya, hinigpitan ang hawak sa mga kamay ko. Mahal kita at dahil mahal kita, palalayain kita. At palalayain ko rin ang sarili ko. Tapos, sa gitna ng malakas na ulan, sa harap ng puntod ni Papa, niyakap niya ako. Isang yakap na puno ng pagmamahal, puno ng sakit, puno ng pamamaalam. Niyakap ko rin siya, mahigpit. Ayokong bumitaw. Pero alam kong kailangan. Mahal din kita, Glenda, bulong ko sa kanya, habang umiiyak na rin ako. Mahal na mahal. Matagal kaming magkayakap, basang-basa ng ulan, parehong umiiyak, parehong nasasaktan. Pero sa gitna ng sakit, may konting saya. Saya dahil sa wakas, nasabi na namin ang totoong nararamdaman namin. Walang halong pagkukunwari. Walang halong takot. Pag-ibig lang. Purong pag-ibig. Pagkatapos ng yakap na iyon, dahan-dahan siyang bumitaw. Tinitigan niya ako sa mata. Ngumiti siya, isang mapait na ngiti. Paalam, Aaron, sabi niya. Paalam, Glenda, sagot ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Papalayo sa akin, papalayo sa buhay ko. Pinanood ko siyang maglakad hanggang sa maglaho siya sa gitna ng ulan. Naiwan akong mag-isa, basang-basa, durog ang puso, pero may konting kapayapaan. Dahil sa wakas, narinig ko mula sa kanya. Mahal niya ako. At yun, kahit masakit, sapat na para sa akin. Sa ngayon, lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng libing ni Papa at ng pag-alis ni Glenda. Ang bahay namin, sobrang tahimik na. Ako na lang mag-isa. Si Tita Lenny, dumadalaw paminsan-minsan para kamustahin ako at magdala ng pagkain, pero mas madalas, ako lang talaga. Ang bigat. Parang bawat sulok ng bahay may alaala. Alaala ni Mama, alaala ni Papa at alaala ni Glenda. Sinubukan kong maging busy. Naglinis ako ng buong bahay, inayos ko ang mga gamit nila Mama at Papa. Yung mga damit ni Glenda na naiwan sa kwarto niya, konti lang naman, parang sinadya niyang mag-iwan ng kaunti, nilagay ko sa isang kahon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Itatapon? Itatago? Ewan. Isang araw, habang naglilinis ako ng drawer ni Papa, may nakita akong isang maliit na box. Pagbukas ko, laman nito ay mga lumang sulat. Sulat galing kay Glenda, para kay Papa. Mga sulat noong mga bata pa sila, noong magkaibigan pa lang sila. Nabasa ko ang ilan. Tungkol sa mga pangarap nila, sa mga problema nila, sa mga sikreto nila. Doon ko naintindihan kung gaano kalalim ang pinagsamahan nila. Hindi lang sila basta magkaibigan. Pamilya na ang turingan nila sa isa't isa. At ako, naging parte ng pamilyang iyon kahit sa sandaling panahon lang. Bago ang araw ng flight ni Glenda, nagkita kami. Sa isang coffee shop malapit sa airport. Pinilit ko. Sabi ko, kailangan ko siyang ihatid, kahit bilang kaibigan na lang. Pumayag naman siya. Pagdating ko sa coffee shop, nandoon na siya, nakaupo sa isang table sa gilid, nakatanaw sa labas. Ang simple lang ng suot niya, maong pants at puting t-shirt, pero ang ganda pa rin niya. Yung lungkot sa mga mata niya, nandun pa rin, pero may konting pag-asa. Hi, bati ko, sabay upo sa tapat niya. Hi, Aaron, umiti siya. Isang matipid na ngiti, pero totoo. Nag-order kami ng kape. Tahimik lang kami nung una. Parang ang dami naming gustong sabihin, pero hindi namin alam kung paano sisimulan. So handa ka na, tanong ko, para basagin ang katahimikan. Tumango siya. Medyo kinakabahan, pero excited na rin. Anong trabaho mo doon? Sa isang hotel. Front desk muna. Pero sabi nila, may chance na ma-promote agad kung magaling daw ako, kwento niya.
Pangarap ko to noon pa, Aaron. Ang makapagtrabaho sa ibang bansa, makakita ng ibang lugar. Masaya ako para sa'yo, Glenda, sabi ko, at totoo yun. Kahit masakit na aalis siya, masaya ako na matutupad na niya ang pangarap niya. Salamat, Aaron, sabi niya. Ikaw? Anong plano mo? Mag-aaral ako ulit, sagot ko. Tinanggap ako sa scholarship na in-applyan ko. Salamat sa tulong mo. Ngumiti siya. Sabi ko naman sa'yo, matalino ka eh. At gwapo. This time, hindi na ako nag-blush. Ngumiti na lang ako. Magiging okay ka ba dito? Tanong niya, boses niya puno ng pag-aalala. Kakayanin ko, sabi ko. Para kay mama. Para kay papa. At para sa sarili ko. Nagkatinginan kami. Sa mga mata niya, nakita ko yung pagmamahal na sinabi niya sa akin noon. At alam kong sa mga mata ko, nakikita niya rin yung pagmamahal ko para sa kanya. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban, Aaron, bigla niyang sabi, boses niya mahina. Minsan, ang pinakamalaking pruweba ng pagmamahal ay ang pagpaparaya. Ang hayaan ang isa't isa na lumigaya, kahit hindi na kayo magkasama. Tumango ako. Ang sakit, pero totoo. Alam ko, Glenda. At naiintindihan ko. Mag-iingat ka palagi ha, sabi niya, may namumuong luha sa mga mata niya. Ikaw din, sagot ko. Sulat ka, pag may time ka. Naman, umiti siya. Promise. Oras na para pumunta sa airport. Naglakad kami papunta sa departure area. Bawat hakbang parang ang bigat. Ayokong matapos ang araw na to, ayokong umalis siya. Pero kailangan. Sa harap ng immigration, huminto kami. Ito na. Ang huling pagkikita namin. Paalam na, Aaron, sabi niya, boses niya basag na. Paalam, Glenda, sabi ko, pinipigilan ang mga luha ko. Hindi ako umiyak. Ayokong makita niyang umiiyak ako. Gusto kong maalala niya akong matatag. Hindi kami nagyakapan. Isang tingin lang. Isang tingin na puno ng lahat ng hindi namin masabi. Isang tingin na tatatak sa puso namin habang buhay. Tumalikod siya at pumasok na sa loob. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa hindi ko na siya makita. Pag-uwi ko sa bahay, ang bigat ng pakiramdam ko. Pero wala na yung sakit na kasing tindi ng dati. Napalitan na ng acceptance. Tanggap ko na. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Pero minahal namin ang isa't isa. At yun ang importante. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula na akong mag-aral ulit. Engineering. Mahirap pero kinakaya ko. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Sinubukan kong mag-focus sa pag-aaral ko, sa mga pangarap ko. At gaya ng pinangako niya, sumusulat si Glenda. Every month, may dumarating na sulat galing sa kanya. Mga kwento tungkol sa trabaho niya, sa mga bagong kaibigan niya, sa mga lugar na napupuntahan niya. Simple lang ang mga sulat niya, pero sa bawat salita, ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalala niya. Mahal kita hanggang dito na lang muna. Laging yan ang huling linya sa mga sulat niya. At sa bawat basa ko, napapangiti ako. Kahit hanggang dito na lang muna, alam kong totoo ang pagmamahal na iyon. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, nakita ko ulit yung kahon na pinaglagyan ko ng mga damit niya. Binuksan ko. Kinuha ko yung isang puting bestida na may borda ng bulaklak, yung suot niya nung fiesta sa Pateros. Naamoy ko pa rin yung konting alaala ng pabango niya. Kinuha ko rin yung mga sulat niya, at yung picture frame ni Papa na binigay ko sa kanya pero binalik niya sa akin bago siya umalis, sabi niya mas kailangan ko raw yun. Inilagay ko lahat yun sa isang maliit na wooden box na nakita ko sa lumang gamit ni Mama. Sa takip ng box, sinulatan ko ng pentel pen, sa babaeng hindi naging akin pero minahal ako ng buo. Itinago ko ang box sa ilalim ng kama ko. Isang alaala ng isang pag-ibig na bawal pero totoo. Isang pag-ibig na nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano masaktan at kung paano magparaya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi ko alam kung magkikita pa kami ulit ni Glenda. Pero isa lang ang sigurado ko, ang pagmamahal na naramdaman namin para sa isa't isa, mananatili iyon sa puso namin. Habang buhay. At ako, patuloy akong mabubuhay.
Patuloy akong mangangarap dahil alam kong sa isang lugar may isang babaeng nagmamahal sa akin. At yun, sapat na para harapin ko ang bawat bukas. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Aaron at Glenda. Ang bawat chapter na binasa ninyo, ang bawat emosyon na naramdaman ninyo kasama sila, ay isang malaking karangalan para sa akin. Hindi nyo alam kung gaano kalaking inspirasyon ang ibinibigay ninyo sa isang manunulat na tulad ko. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para na rin akong naging si Aaron, nalilito, nasasaktan, umiibig at natututo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pasanin, ang kilig ng bawat lihim na sulyap, ang pait ng bawat pamamaalam. Nais kong isulat ang isang kwento na hindi lang basta tungkol sa kilig o sa bawal na pag-ibig, kundi isang kwento na sumasalamin sa mga komplikasyon ng buhay at ng puso ng tao. Yung totoong tao, yung nagkakamali, yung umiiyak pero patuloy na bumabangon. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso pagkatapos basahin ang kwentong ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-ibig ay dumarating sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon at minsan, sa mga taong hindi natin inaasahan. Hindi natin ito mapipili, pero mapipili natin kung paano natin ito harapin. Pangalawa, hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang humantong sa sila na ang nagkatuluyan para maging totoo at makabuluhan. Minsan, ang pinakamalaking aral ng pag-ibig ay ang pagpapalaya, ang pagpaparaya para sa ikabubuti ng lahat, kahit gaano pa ito kasakit. Ang paghilom ay isang proseso at parte nito ang pagtanggap. At panghuli, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Minsan, ang mga taong hindi natin kadugo ang siyang nagiging sandalan natin, ang nagiging tagapagtulong natin sa mga pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. Sana, sa kwento ni na Aaron at Glenda, may napulot kayong aral o inspirasyon na pwede ninyong baunin sa inyong sariling mga paglalakbay. Kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, huwag sana kayong mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kaibigan o mahal sa buhay. At syempre, gustong-gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba. Ano ang paborito niyong eksena? Sinong karakter ang tumatak sa inyo? Anong naramdaman niyo pagkatapos basahin ang huling chapter? Bawat komento ninyo ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.